Hindi pa rin makapaniwala si Catherine sa sinabi ng daddy niya. Siya ang anak niya, pero hahayaan niya si Jacob kung ano ang gagawin sa kanya? Sasabihin niyo sa kanya, ipapahamak mo ako, Dad. Hahayaan mong saktan niya ako. Tanong ko si daddy ko. Han, please, let Catherine fix her own problem. Pakiusap ng mom ko sa dad ko. Hindi kumibo si daddy, lalo lang akong napaiyak. Kanina nang tinawagan ako ni Mami at sinabing may nangyaring masama sa iyo, Dad. Takot na takot ako. Kahit problemado ako sa ino-launch na produkto ng kumpanya ni Zoren bukas, mas pinili kong puntahan ka. Because you are more important than that. Ilang beses muntik mahagip ng sasakyan ng minamaneho kong kotse ni Jacob dahil sa bilis ng pagpapatakbo ko para lang mapuntahan kita kaagad. Nakita kong lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Daddy. I'm so scared, Dad. I'm so scared to the thoughts that I'm losing you. I'm crying while driving fast. I also prayed na sana okay ka lang na huwag ka munang kunin sa akin. Dad, I respected you. All you want me to do ay sinunod ko lahat. Inilakad mo sa akin si Xander. Kahit hindi ko siya gusto, sinagot ko siya. Yes, Dad, I didn't love Xander. Catherine, why you didn't told us? Why you keep it a secret? Tanong ni Mommy. Dahil ayoko kayong biguin. Ayokong mabahira ng kahihiyan ng pangalan niyo. Pero kahit anong iwas ko, ganun pa rin ang nangyari. Binigyan ko pa rin kayo ng kahihiyan. I'm so sorry, Dad, kung hindi ako naging mabuting anak sa inyo. Sorry din kung hindi ako naging mabuting ina sa anak ko. I just want to live in peace with my son. Kaya mas pinili kong manahimik na lang sa New York. Peace? How can you live in peace kung may niloko ka at sinaktan kang tao? Tanong ni Daddy. Okay, Dad. Mali na kung mali. Sige na, tama ka na, Dad. Sabi ko. Catherine, awat ng mommy ko sa akin. Tell Jacob and let him hurt me. Siguro kapag nakita niyo na akong nasaktan, magiging masaya ka na at mapapatawad mo na ako. Sabi ko na patuloy na umiiyak. Catherine, anak, please stop it. Han, ano ba? Just forgive your daughter. Pakiusap ni mommy. Let her learn her lessons. Wika ni Daddy. Sige, Dad. I will let Jacob hurt me physically and emotionally. Hahayaan kong gawin ang lahat ng gusto niyang gawin sa akin. Kung kukunin niya ang anak ko at ilalayo sa akin, tatanggapin ko yun ng maluwag, kahit ikaw wala ko pa ang sakit. But if ever that thing happened, mas gugustuhin ko pang mawala na lang ako, kaysa sa makita ko silang masaya ni Nika kasama ang anak ko. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Catherine, anak! Narinig ko na tawag pa ni Mommy. Nanlalabo na ang mga mata ko sa luha. Wala na akong pakialam sa mga nakikitang tao na nagtatakang tumitingin sa akin. Pagsakay ko ng kotse, pinatakbo ko na ito kaagad. Mabilis akong nakarating sa bahay ni Jacob. Diretso akong pumasok sa loob ng bahay. Pumasok ako sa kwarto ni Jacob at diretso ako sa banyo. Naligo ako para mahimasmasan. Pagkatapos kong maligo at magbihis, nagpatayo na ako ng buhok. Saka na ako umupo sa kama. Hindi ko na naman mapigilan ang pagpatak ng luha ko. How can Dad be so cruel to me like that? How can he let someone to hurt his only princess? How can he not forgive me? Ganoon din kaya ang magiging reaksyon ni Jacob kapag nilaman niyang buhay ang anak namin? Come on, Catherine. Ito naman ang gusto mo, di ba? Ang malaman ni Jacob na buhay ang anak niyo. Catherine. Hindi ako lumingon kahit alam kong dumating na si Jacob. Nagpunta siya sa harapan ko. Lumuhod siya ni lifted my chin. Hindi ka pa rin kinausap ng dad mo? Tanong niya. Galing ka dun, di ba? You talked to them bago ka umuwi. So I think they already told you. Sabi ko. Sinabi lang ng daddy mo na nagkasagutan kayo. Catherine, intindihin mo na lang ang daddy mo. Napatingin ako sa binata. Mukhang hindi sinabi ni daddy. Wala silang sinabi sa'yo? Tanong ko. Meron ba dapat? Takang tanong niya. Umiling ako. Your mom told me that you need to handle your company for a meanwhile. You need to go there tomorrow. Aniya. Napasapo ako sa ulo ko. Hindi ko pa natatapos ang isa, meron na namang isa. Too many problems to face. Sabi ko. Hindi sinabi ni Daddy dahil gusto niya akong mismong magsabi kay Jacob. Napatingin ako kay Jacob. Where's Nika? Tanong ko. Nasa Amerika. Sagot niya. Jacob, for these past 5 years, why you didn't marry Nika? Hindi ko napigilang itanong. He just stared at me.
Mukhang hindi niya ako sasagutin. Okay, wag mo nang sagutin. Alam ko na ang sagot mo. Imbes na sumagot, kinintalan niya lang ako ng halik sa labi. Magpapalit lang ako ng pantulog, sabi niya, saka na tumayo at pumunta sa banyo. Nanatili lang akong nakaupo sa kama hanggang sa lumabas na nakapagbihis na si Jacob. Maraming gumugulo sa isipan ko. Care to tell me what's bothering you? Sabi niya. Tumingala ako sa kanya. Nakatayo siya sa harapan ko. Umiling ako. Marami lang akong iniisip tsaka pagod lang. May problema pa ako bukas sa fashion show. Sabi ko. Anong oras ang fashion show niyo bukas? 8:00 ng gabi. Pupunta ako. Sabi niya. Yumuko siya at hinalikan ako sa labi. Habang hinahalikan niya ako, naramdaman ko na kinuha niya ang kaliwa kong kamay at may isinuot siya sa palasinsingan ko. I stopped kissing him back at tinignan ko ang kamay ko. May nakasuot doong white gold ring na may isang diamond sa gitna. Napatingin ako kay Jacob. Mapupungay ang mata na sinalubong niya sa akin. Para saan to? Takang tanong ko. I will not ask you to marry me, kundi inuutusan kitang pakasalan ako, Catherine. Whether you like it or not, you will marry me. Yan ang parusa mo sa kasalanan mo sa akin. Sabi niya. Ikukulong niya ako habang buhay? Naalala ko ang sinabi niya nung nalaman niyang nawala ang anak namin. You will pay for this for the rest of your life. Sigurado ka? Tanong ko. Yes, so don't ever try to escape. Dahil kahit saang lupalop ka pa man ng mundo magtago, I swear this time, hahanapin at hahanapin kita para pakasalan ako. Sabi niya. Ikinawit ko ang mga kamay ko sa batok niya. Paano si Nika? Gagawin mo siyang babae mo? Nagahamon kong tanong. Bakit? Nagsiselos ka? No. So maybe I can also make relationship with Darwin. Pangiinis ko. Don't ever do that or else you can never get out of this house anymore. Muli niya akong hinalikan at tinugon ko naman iyon ng buong puso. Pero ilang saglit pa ay huminto siya sa paghalik sa akin. Let's sleep. Aniya. Sleep? Tanong ko. Napangiti siya. My babe wants me, ha? Sabi niya. He claimed again my lips at nang gumanti ako ng halik, muli siyang huminto. Hindi kita pwedeng lambingin tonight. Because if I do that, you cannot work properly tomorrow for your big event. Save your energy for tomorrow event. Sabi niya. Humiga siya sa kama. Namumula naman ang mukha ko sa kahihiyan. In just one kiss from him, ay aminado akong nadala ko. Hinila niya na ako pahiga. Tumagilid siya ng higa at humarap sa akin. Saka ako'y kinulong sa mga bisig niya. Good night, sweetheart. Aniya. Ipinikit ko nala ang mga mata ko at natulog na sa mga bisig ni Jacob. Nasa lugar na kami ng pagdadausan ng launching ng mga stilettos at sandals. Umabot nga ang kota, pero modelo naman ang problema. Hindi pa ba niya kayang maglakad? Tanong ko sa sekretarya ni Zoran na ang tinutukoy ko ay ang modelo. Hindi pa po eh. Sabi niya. Paano kaya to? What will I gonna do? Tanong ko. Ma'am, can I suggest? Sabi ng secretary. What? Tanong ko. Kayo na lang po ang mag-model. Napatingin ako sa kanya. Good idea. Nasaan ang wardrobe ng modelong yun? Tanong ko. Dito po, ma'am. Sabi niya. Puro shorts na may ikse, jump short at dress, ang dapat isuot ng modelong nagkasakit. Wala akong ibang choice kundi ang isuot iyon. Natapos nang iparada ng mga modelo ang mga bagong design ng stilettos. At para sa pinaka-highlights ng show, ang Catherine Collections. And now, let us see the newly design of Mrs. Isabel Smith for her royal masterpiece, the Catherine Collections. Anunsyo ng tagapagsalita. Wearing a sparkling gold color spaghetti jump short and gold stilettos with sparkling stones, umakyat na ako sa stage at rumampa. Mabuti na lang at may alam ako sa pagmamodelo kahit papaano. When I come in the edge of the stage in front of the people, the air from the big electric fan blow my hair backward, nang mas naging makulay pa sa mga manonood. And when I did a pose, I heard the crowd whistled. Bumalik ako sa backstage at mabilis na nagpalit. Now I wear a white tube top and above-the-knee dress, and of course the white stilettos with a dazzling stone on it. Lumabas ulit ako ng stage at rumampa. I do again some pose, and for my finale, I made a flying kiss. I saw Jacob sitting in front at busangot ang mukha niya. Kinindatan ko siya
kaya napatingin sa kanya mga tao. Matiwasay na natapos ang launching at madami ang mga mayayamang gustong bumili ng mga stilettos. Congratulations, Catherine! Napatingin ako kung sino yon, and it was Darwin. Darwin, hi! Nakipagbeso ako sa kanya. Akalain mong kinaya mo lahat ng yon? Nakaka-proud, sabi niya. Naramdaman ko ang isang kamay na humapit sa bewang ko. Napatingin ako. It was Jacob. Oh, hi Jacob, sabi ni Darwin. You came here to congratulate me, fiancé? Sabi niya. Fiancé? Kunot na ang tanong ni Darwin. Mas lalo akong inilapit ni Jacob sa katawan niya, saka ngumiti kay Darwin. This girl in front of you is my fiancé. Stay away from her. Sabi niya kay Darwin. Is that true, Catherine? Tanong ni Darwin sa akin. Tumango lang ako sa lalaki. I thought Nika is your fiancé. Tanong ni Darwin kay Jacob. We already broke up 5 years ago. Nika's just assuming that we are still in a relationship. But the truth is, we're over. Sabi ni Jacob. Hindi nakakibos si Darwin. Tahimik na lang itong umalis. Ma'am Catherine, we made it! Wika ng sekretary ni Zoran. Tell your Sir Zoran about it. Kayo na ang bahala dito. I need to go. Sabi ko. Sige po, ma'am. Sabi niya. Let's go. Sabi ni Jacob. Boyfriend mo, ma'am? Pahabol na tanong ng sekretarya. Husband-to-be. Sagot naman ni Jacob. Napailing na lang ako. He knows how to keep what's for him. Iginiya na niya paalis ako doon. Pagkasakay namin ng kotse, ay nakasimangot siya at hindi ako pinapansin. Tahimik lang siyang nagmamaneho. May problema ka ba? Tanong ko. Sinulyapan niya lang ako sandali sa kamuling tumingin sa daan. Alam ko na kung ano ang pinagkakaganito niya. He doesn't want what I wear in the show. Tinignan ko ang kamay ko kung saan nakasuot ang singsing na binigay niya kagabi. Ang ganda ng singsing na binigay mo, no? Tuwing tatamaan ang ilaw kaninang rumarampa ako, kumikinang siya. Ang daming lalaking nanonood na ng hinayang. Taken na daw kasi ako eh. Nakita kasi nila ang suot kong to. Pambobola ko sa kanya. Hindi pa rin siya kumikibo. Tumingin ako sa kanya. Seryoso siyang nakatingin sa daan. Jacob, papayagan mo ba akong bumalik sandali sa New York? May kailangan lang kasi akong tapusin dun eh. Kulit ko sa kanya. Hindi pa rin niya ako pinapansin. Sinulyapan ko lang ulit siya. Galit talaga siya. Kaya nanahimik na lang ako hanggang sa makarating kami sa bahay. Dumiretso ako sa kwarto para maligo. Siya hindi ko alam kung saan siya dumiretso. Pagkalabas ko ng banyo, wala pa rin si Jacob sa kwarto. Pinatungan ko ng silk robe ang suot kong pantulog. Saka ako bumaba. Hindi ko siya nakita sa sala. Nagpunta ako ng kusina at naghanap ng makakain. Nagutom ako bigla. Gumawa ako ng sandwich at juice. Tahimik akong kumakain sa sala. Itinext ko si Jacob kung asaan siya. Ngunit lumipas ang ilang minuto ay hindi siya nag-reply. Uminom ako ng juice at nagpa siya nang umalis ng kusina. Umakyat ako sa taas at binuksan ang kwarto niya. Wala siya doon. Wala din siya sa guest room. Sinubukan kong buksan ang pintuan ng isang kwarto, katabi ng tinutuluyan ko dating guest room. Napanganga ako sa nakita ko nang buksan ko ang ilaw. It's a nursery room. Kulay puti ang lahat ng baby stuff na nandoon. Wala sa loob na hinaplos ko ang crib. Naisip ko na hindi man lang nagamit ni Ethan ang mga ito. Nakaramdam ako ng konsensya. Mabilis kong ini-off ang ilaw at lumabas na ako ng kwartong yun. Naglakad ako palayo roon at mabilis akong pumasok sa kwarto ni Jacob. Naabutan ko doon si Jacob na bagong ligo at nakabihis na ng t-shirt na puti at short. Saan ka pumunta kanina? Hinanap kita sa baba. Sabi ko sa kanya. Hindi niya ako kinibo. Nakaupo lang siya sa dulo ng kama. Nakakainis ka na, Jacob. Bakit ba ayaw mo kong kausapin, ha? He looked at me with furious eyes. Sige, matutulog na nga ako. Good night. Sabi ko. Dumaan ako sa harapan niya. Napatili ako nang bigla niya akong hinaklit paupo sa tabi niya. Jacob! Why didn't you tell me na ikaw ang magbumodel ng mga sapatos na yun? Mahina pero gigil niyang sabi. Biglaan lang yun. Hindi nakapunta yung model, kaya napilitan akong palitan siya. Paliwanag ko. Sobrang ikli pa ng mga suot mo. And with matching flying kiss pa. Anong ibig sabihin nun, Catherine? At least, ikaw lang ang kinindatan ko. Pabiro kong sabi. So do I need to thank you for doing that, ha? Tanong niya. Jacob naman, masyado ka namang conservative.
Dapat nga proud ka sa akin eh. Ganun. Do you want me to be proud of you for exposing your body to everyone? Nanguuyam niyang tanong. It's not what I mean. What do you want me to wear? Blanket? So I can cover all my body? Nangiinis kong tanong. Bakit hindi? Sabi niya. Kainis naman. Kasalanan ko ba kung maganda ako? Kasalanan ko ba kung maganda ang katawan ko? Kahit blanket pang ipasuot mo sa akin, titingin pa rin sila sa akin. Inis kong sabi. I don't like they call you Miss Dominguez. Aniya. Did you already lost your mind? I'm single. Of course they will call me like that. Sabi ko. I can fix that. By the end of the month, they will not call you that again. They will call you Mrs. Catherine Zamora, wife of Dr. Jacob Zamora. Seryoso na saad ng binata. End of the month? Ni hindi ka pa nga namamanhikan. Reklamo ko. He giggled. What's so funny? Tanong niya. Nothing. I can't wait to be your husband. Sabay kinintalan niya ako ng halik sa labi. Ang marinigang salitang iyon ay nagpakilig sa akin. Mahal na mahal ko pa rin si Jacob at ito lang ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Matuloy kaya ang kasal nila ni Jacob? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.